Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. COMELEC agad na inihinto ang pag-imprinte ng balota dahil sa TRO mula sa Supreme Court. Muling mag-iimprinta ang Commission on Election ng mahigit 6 na milyong balota para sa national and local elections. Ito ay matapos na ipinatigil ng Korte Suprema ang pag-imprinte dahil sa ipinalabas na restraining orders matapos na pigilan ng COMELEC na makasali sa halalan ang 5 kandidato. Sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na lahat ng mga printing activities ng mga balota ay kanilang inihinto. Inaaral na rin ng kanilang Information Technology Department ng mga pagbabago sa kanilang database ng kandidato dahil may mga natanggal na at ang babaguhin ng election management system. Dagdag pa nito na hindi lamang ang pag-imprinta ang nakansela at maging ang nakatakdang mock election sa darating na January 18 ay kanselado na rin. Gagawa na ngayon ng COMELEC ng 1,667 na bagong ballot page template kung saan lalagyan nila ito ng serial number at muling mag-iimprinte ng panibagong 6 na milyong balota. Maging ang buong system program ng automated counting machine ay kanilang babaguhin. Tatalima na lamang sila utos ng Supreme Court kung dodoblehin na lamang nila ang oras para maabot ang deadline ng pag-imprinte ng balota. Magugunitang naglabas ng TRO ang SC dahil sa hindi pagsali ng COMELEC na komandidato sina Zubair Grintham Mustafa at Charles Sabelliano na idineklarang nuisance candidates sa pagkasenador at senator at pagiging representative of Ilocos Sur's 1st District. Pagbasura sa certificates of candidacy ni Chito Bolato Balintay na tumatakbong Zambales Governor at Florendo de Ramos Ritwalo Jr. bilang sangguniang panlungsod member ng unang distrito ng San Juan City, at disqualification ni Edgar Erice bilang representative ng ikalawang distrito ng Caloocan City. Samantala, PBBM at US VP Kamala Harris nagkausap kagabi. Harris, suportado ang pagpapanatili ng PH-US ties. Nagkausap kagabi sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US VP Kamala Harris sa pamamagitan ng telepono. Sa nasabing pulong, binigyang diin ni US Vice President Harris ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malakas na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at lalo na at nagpapatuloy ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Harris na muli silang nangangako na suportahan ang Pilipinas sa laban nito, hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Ang phone call meeting nina PBBM at Harris ay kasunod sa isinagawang trilateral phone conversation nina US President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru. Sinabihan ni Harris si Pangulong Marcos na batid nito na mayroong bipartisan support mula sa Kongreso ng Amerika. Bilang tugon dito, nagpasalamat si PBBM sa pangalawang Pangulo ng Amerika, aniya lalong lumalakas at nagiging produktibo ang partnership ng Pilipinas at Amerika. Binigyang diin ng Pangulong Marcos sa pulong nila ni Harris na ang paglagda sa trilateral agreement sa Washington ay malaking tulong sa pagbabago ng dynamic sa West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Aniya, ang trilateral ties ng tatlong bansa ay kinilala na sa ASEAN region na nagpapalawak sa kanilang posisyon kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Pinuri naman ni Pangulong Marcos si Harris sa kanyang mga naging kontribusyon sa Pilipinas. Partikular na ipinunto ng Pangulo ang economic, diplomatic, defense and security levels na kanyang dinescribe bilang terribly encouraging. Bago nagtapos ang phone call, muling inimbitahan ni PBBM si Harris na magtungo sa Pilipinas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.